Psalms chapter 95, verse 2 to 3. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ by highest heaven adored, Christ the everlasting Lord. Late in time, behold him come, offspring of a virgin's womb. Veiled in flesh, the Godhead see, hail the incarnate deity. Pleased with us in flesh to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mild he lays his glory by, more than we no more may die. Born to raise us from the earth, born to give a second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Let us pray. Dear God, we gather in the presence of God to seek guidance, strength, and wisdom. We ask for your blessings, filling our hearts with love, compassion, and understanding. May our words and actions be guided by kindness and empathy, making a positive difference in the world. May we find solace in difficulties and rejoice in joy. And may we be reminded of gratitude, forgiveness, and acceptance. Amen. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Worship the Lord with gladness. Come before him with joyful song. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter his gates with thanksgiving and his court with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon ay ang ika-6 na gabi ng simbang gabi, no? Nakarami na pala tayo at malapit na tayong matapos. Mamimiss natin ang isa't isa. Ano po? Yes. Next year ulit. Ayan, bukas po ang ating huling gabi. Tignan nga natin, sino sa inyo ang naka 6 nights? Dire-diretso, in a row. Aba, marami din. Marami-rami din, ano? Naka 5 nights. Meron din. 4 nights. 3 nights. 2 nights. Yung ngayon lang. Wala naman. Okay. Kagaya po na sinabi ko, huli na po bukas. So sa Saturday po, ang ating Christmas program, 4:30 po. Inuulit ko, 4:30. Wala pong darating ng 6:30, agahan po natin. 4:30 po ito gaganapin. Ibig sabihin po, lahat ng ating mga practice ay mapapaaga po. Dahil Sabado din po iyon. At meron po tayong pananambahan kinabukasan ng 24. And so, yung ating praise and worship practice ay 2 o'clock. 2 o'clock po sa 23 at ang choir po ay 1:30. So lahat po ng kasama sa choir, please po, no, dating po kayo ng 1:30. Pagkatapos po ng pananambahan natin ngayong gabi, iraran lang po natin ng mabilisan yung choir natin para sa Pasko. Para po handa tayo sa December 25 at ipapractice po natin ulit yon after ng tomorrow and then ulit after ng Saturday. Para po malinis yung ating choir sa Pasko. So wala muna pong aalis. Siguro magko-choir na lang tayo, yun nandiyan na lang sa pew no? Kasi wala natitira Pero mag-practice po tayo mamaya after ng ating service. Yun lamang po ang ating mga announcement for tonight. Maraming salamat po. Our scripture reading can be found at Luke chapter 2, verses 10 to 11. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." This is the word of God for His people. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Proverbs chapter 11, verse 24 to 25. One person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed.
Maraming salamat aming Diyos sa pagpapala mo sa amin at bilang pasasalamat tanggapin mo ang aming kaloob sa inyo at gamitin nawa ito upang lalo pang mapalago ang ministeryo mo sa simbahang ito, O Diyos. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen.
Galing na po ni Meg recruit na. Salamat po sa isang magandang awitin. Ang ating binasa, isang simpleng talata na sinasabi na ang isang hari ay pinanganak sa isang town na kung saan si Haring David. Sa ibang book ng gospel, sa account ni Mateo, yung binasa po natin kanina account ni Lucas, sa account ni Mateo, sinasabi itong town na ito na sinasabi ni Lucas ay ang Bethlehem. Ngayon, pupunta tayo sa Bethlehem. Pero hindi ngayon. Magulo dun ngayon. Ayan. Pero pupunta po tayo sa Bethlehem. Ang Bethlehem ay isang lugar na nagpapaalala ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Bethlehem means house of bread or house of blessing. Kung alam niyo yung awiting House of Bread na kinakanta ng choir, from the house of bread will come the bread of life. Yan, that's it. That's Bethlehem. Makakagawa ang dakilang Diyos ng dakilang bagay sa buhay ng isang karaniwang tao at sa lugar na isang napakakaraniwang lugar lamang. Ang Bethlehem ay maliit at mahirap na bayan sa panahon na iyon. Ngunit dito isinilang ang hari ng Israel. Dito hinubog si Haring David. Dito sa Bethlehem, pinagpala ng Diyos ang isang shepherd at siya'y naging hari. Kumikilos ang Diyos sa maliit na bayang ito. Kumbaga, kung may na-imagine kayo ngayon na town, na lugar sa Pilipinas na kilala na pinakamaliit na lugar sa Pilipinas, dito nang galing ang presidente. Parang ganon ang konteksto niya. So mga kapatid, kayo sa sarili ninyo, gaano kalaki o gaano kaliit ba ang tingin nyo sa inyong sarili? Ikaw ba ay kinakaawaan ng mga tao? O ikaw ba ay mababa ang tingin sa sarili kahit hindi naman kailangan maging mababa ang tingin sa sarili? Kahit sabihin mong hindi tayo nagpi-play victim or hindi ka nagpapaka-victim, sabi nila. Meron talagang mga moments sa buhay natin na parang ang baba natin. Na parang hindi tayo magagamit ng Diyos. Dahil sa mga limitasyon natin. Pero this text is telling us that even as small as the town of Israel was being used for the king, so our life. Ganon din ang gagawin sa ating buhay. Kung titignan natin ang universe, napakaliit ng earth. Kapag tinignan natin yung earth, napakaliit ng Pilipinas. Pag tinignan mo ang Pilipinas, napakaliit ng Mabalacat City. So ano pa ang isang individual? Ang liit ng isang tao kumpara sa buong mundo. But the Lord can use you mightily in His ministry, in His service. The Lord can use you to bring the message of the Lord to everyone. Hindi man ikaw o ako, kagaya ng Panginoong Jesucristo na handang mamatay sa krus upang iligtas ang mga sangkatauhan sa kanilang kasalanan, but we can do the ministry of the Lord. In our own little ways, we can serve our God and He can do marvelous things in your life. Pangalawa, ang maliit na bayang Bethlehem ay simbolo ng katapatan ng Diyos. Ang katapatan ay napapatunayan sa mga tinutupad na pangako. Naranasan niyo na bang sinabihan kayo ng pangako at hindi tinuloy? Broken promise? Kapag meron tayong isang broken promise, ang ipinapakita sa atin dito ay hindi tapat ang taong ito sa atin. Pero ang sinabi sa Lumang Tipan, sa iyo, Bethlehem, manggagaling ang tagapagligtas.
At yun ang pangakong natupad sa New Testament. Nakita natin na ginabayan ng Diyos ang mga pantas patungong Bethlehem, kagaya ng diniscuss natin kahapon sa pamamagitan ng bituin. Hindi sila dinala sa Jerusalem, kung saan nakikita yung palasyo. Hindi sila dinala doon sa napakalaking lugar ng Israel, kung nasaan ang mga kilalang tao. Kung hindi dinala sila sa isang lugar na humble ang pinagsimulan. Dahil dito sa Bethlehem, makikita ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya ngayong Pasko, mga kapatid, kung talagang si Jesus ang hanap natin, balikan natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating buhay. Balikan natin saan siya nagsimula. Kagaya ng ginawa ng mga pantas, bumalik sila doon sa kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan nagsimula si Haring David, kung saan nanggaling ang lahi ng Panginoong Hesukristo, bumalik sila sa Bethlehem. Tayo din naman, kung gusto natin tunay na maging handang humarap sa Pasko at sa susunod na Adbento, tayo ay bumalik sa ating pinagpunpunan. Sabi nga, ang foundation napakahalaga. Ang Bethlehem ang foundation ng mga hari. And so, our foundation is our church and our ministry. Saan mo nakilala ang Diyos? Balikan mo iyon. Paano mo nalaman ang tungkol sa Panginoong Hesukristo? Balikan mo iyon, mga kapatid. If you are lost in your way, kung saan ka patungo, kung hindi mo alam ano ang gagawin mo, saan ka susunod na pupunta, bumalik ka kung saan ka nanggaling. Marami ng kwento ang mga maririnig natin na testimony sa ating mga kapatid na bumabalik sa kanilang sinimulan, bumabalik sa kanilang pinanggalingan. But then again, if we don't know how to turn our backs backward, hindi tayo marunong tumingin sa ating pinanggalingan, hindi tayo makakarating sa pinaroroonan. Totoo yun, mga kapatid, ang sinasabing iyon. Bakit? When you tend to be cut loose from your foundation, you will tend to lose your way. Mawawala ka na. Para kang mountain climber, alam niyo po yung mga umaakyat ng bundok. Merong nakatali yan sa pinakailalim, tapos nakatali din sa kanila. Tapos nililet loose nila yon hanggat sila makapunta sa taas. Para pagbalik nila, alam nila yung kanilang dinaanan. Kaya nilang bumalik ng buhay. And so, kung yung taling yon naputol in between, hindi ka na makakabalik. Baka nakaalalay na ang buhay mo sa simpleng taling iyon. Ganon din ang ating babalikan sa ating relasyon sa Diyos. Pangatlo, ang Bethlehem ay lalagyanan ng kadakilaan ng Diyos. Madalas ang Diyos nagtatago at makikita lamang sa kalagayan ng mga munti at payak na kalagayan sa buhay. Sometimes if we are not sensitive enough, we might lose sight of the greatness of the Lord. Katulad ng Bethlehem, ito ay mahalagang tema sa nababasa natin o sa binasa natin. Ang isang teksto sa Biblia na sinasabi ni Jesus, ako ay nagugutom at ako'y pinakain ninyo. Ako'y nauuhaw at ako'y pinainom ninyo. Ako'y nakulong at ako'y binisita ninyo. Anong sinasabi doon ng Diyos? Na siya ay nakatago sa buhay ng ibang tao. At ang hindi natin ginawa sa ibang tao, hindi natin ginawa sa Kanya. At ang ginawa natin sa iba, ginawa din natin sa Kanya. The Lord can hide in a lot of ways. The Lord can stay inside the church, can stay in the lives of your family, can stay in the lives of your spouses, in your children. Maraming pwedeng gamitin ang Diyos para ipakita ang Kanyang kadakilaan. And so we must be sensitive of all of the things that we have in our surroundings. Para sa iba, ang Bethlehem ng kanilang buhay
ay ang lugar kung saan nila unang inimbitahan si Jesus sa kanilang puso. Magre-reflect tayo. Saan mo ba unang tinanggap ang Diyos? Ano ang pinagtaguan ng kadakilaan ng Diyos sa buhay mo? At nung nakita mo iyon, ay naranasan mo ang Panginoon. For some of you, you may experience that during the institutes, sa mga youth camps. Ako po personally, sa youth camp ko yan na-experience. For some of you, you have experienced it inside this church. Or dun pa sa lumang building, no? For some, you may experience it in your own home. Marami tayong mga Bethlehem sa ating buhay. May iba-ibang mga pinanggalingan, pero iisa lamang ang gustong pararatingan. Yun ay ang paglilingkod sa Diyos galing sa mga Bethlehem natin sa buhay. If Jesus did not went out from Bethlehem, nandun na lamang siya at hindi siya nagpunta sa iba't ibang lugar at sa Jerusalem upang mapako sa krus, hindi tayo maliligtas. And so from that beginning or starting point of your Christianity, you go out. Set out on your mission that is given for you by God and start working on it. This Christmas, it is a reflection for us na balikan natin ang pinanggalingan natin, pero wag mong kakalimutang gumalaw at kumilos at sumunod sa Diyos. Ang ating pong panalangin ay balikan natin ang lugar na nagpakita sa atin ng kabutihan, katapangan at kadakilaan ng Diyos. Pero wag nating kakalimutang humakbang tungo sa mission niya para sa atin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Silent night, all is calm.
Ito po ang oras ng ating paglapit sa ating Panginoon. Kung tayo po ay may panalangin, may nais pasalamatan o hingin sa ating Diyos, tayo po ay lumapit sa Kanyang harapan. Let us pray. Lord God, we thank you for blessing us for the past 6 nights, aming Diyos. Salamat po, O Diyos, sa ginagawa mo sa amin araw-araw, gabi-gabi. Sa ipinapakita mo sa amin at sa pinaparanas mo sa amin. Ikaw nawa ang patuloy na kumilos sa aming buhay, O Diyos, at patuloy namin makita kung gaano kakalaki sa aming buhay na napakaliit. But Lord, behind the individuality of each and every one of us, you unite us as one and create something magnificent in our lives. Kagaya ng ginawa mo sa Bethlehem, gamitin mo kami, O Diyos, na maging daluyan ng iyong pagpapala sa iba, na maging tahanan ng iyong ministeryo, na maging lugar kung saan matatagpuan ang kadakilaan mo, hindi lamang sa amin na nagsisimba dito, kundi pa naman sa iba pang tao. Nawa aming Diyos, makapaglingkod kami ng naaayon sa iyong kagustuhan. Gamitin mo ang bawat isang narito sa simbahan, O Diyos, upang maging pagpapala sa iba, kagaya ng pagpapala ng Bethlehem sa aming lahat. Ikaw, O Diyos, ang aming hinahawakan, tinitignan, ang aming pinanghahawakan sa araw-araw. Kaya naman aming Diyos, punuin mo kami ng strength, wisdom, and courage upang handa namin balikan ang aming pinagmulan upang makahakbang kami sa mga nais mong ipagawa sa amin. Help us look back and see how you have worked in our lives. Help us see our foundation and experience all over again the joy of being in a relationship with you. Maraming salamat aming Diyos dahil hindi ka nagkukulang sa aming lahat at patuloy kang nangungusap sa amin, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isang naririto. Ano man, O Diyos, ang kanilang kahilingan, mga panalangin, pasasalamat, dinggin mo ang mga ito, O Diyos, at bigyan mo ng kasagutan ayon sa iyong kalooban. Hawakan mo ang kanilang puso't isipan at kaluluwa, at ikaw nawa ang siyang magbigay sa kanila ng kaliwanagan ng isip, ng pagmamahal sa puso at pananampalataya. We thank you, Lord God, and we bring you back all the glory and praises. In the most mighty name of Jesus we pray. Amen. Let us open our hands in a gesture of receiving. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance to you and give you peace, now and forever. Amen.